400 taon na ang nakalipas. Galing ako sa ibang planeta. Hindi ako makabalik sa pinanggalingan kaya namuhay ako dito sa mundo. Yung lalaki na nagligtas sa'yo noon, yung taong naglakas loob, ako yun. Kamukha mo kasi isang babaeng nakilala ko. 400 taon na ang nakalipas. Siya ang may-ari niya, Jade Hairpin. Kung ikaw lang pala si Steffi Chan, wala na akong pakialam. Umalis ka na! Wala talaga. Kahit konting sandali, hindi ka talaga nagkagusto sa akin. Yung tibok ng puso mo, hindi bumibilis kapag kasama mo ko. Kahit kailan, hindi ka nag-alala. Kahit kinumpara mo ako sa babaeng hindi mo malimot at inakala mong ako siya, may naramdaman ka rin sa akin. Kahit isang saglit. Sa lahat ng tanong, hindi ang sagot ko. Talaga bang wala kang gusto sa kanya? Hindi kaya meron kang ibang dahilan? Bantayan mo na lang siya ng mabuti. Ina si Jackson Lee. Ito ba yung gusto mo makuha? Pag binigay ko sa'yo to, titigilan mo na kami? Hindi mo ako madidiktahan! Magpakita ka sa akin! Aalis si Mateo balang araw. Bago pa tuluyang mahulog ang loob mo, mas makakabuti kung layuan mo na siya. Ang tanging magagawa ko, biglang maglaho na lang na parang bula. Gusto ko makipagkasundo. Gusto mo akong biglang maglaho matapos kong akuin ang lahat? Sige, payag ako. Pagbibigyan kita. Sa nalalapit kong pag-alis, anong nararamdaman ko? Pabuhatin natin. Isa, dalawa, tatlo. O, tagal naman niya. Wala pa ako naisip. Nabablangko ako. O bakit? Anong balita? Hindi ko bahala doon. Paabot naman ako niya. Totoo ba yan? Patay na ba? Ako, Diyos ko. Breaking news. Nahulog sa set si Steffi John. Nasa critical na kondisyon siya. Nabaliw na siya. Kabaliwan ito. Breaking news. Nahulog sa set si Steffi Chon. Nasa critical na kondisyon. Anong balita? Di ba dapat? Kinakausap mo na ang prosecutor? Yun ang kasunduan natin. Sa tingin mo, anong gagawin ko sa'yo? Ngayon, papatayin na kita. Ako? Papatayin?
Kaya mo ba? Oh, gagawin ko. Ngayon din. Gaya ng ginawa mo kay Steffi. Papatayin din kita sa ganitong paraan. Mamamatay ka na! Aray ko. Aray. Aw! Sorry sir. Ayos lang kayo? Oh, ayos lang ako. Bag niyo po. Sige ho. Ano po? Hindi ba pwedeng burahin mo na lang yung alaala niya? Ha? Ano ba sinasabi mo? Yung parang ginagawa sa mga pelikula. Meron doon mga alien na gumagamit ng device para burahin ang mga alaala ng tao. Hindi mo ba kaya? Sa pelikula lang yun. Kaya mong pahintuin ng oras. May telekinesis ka. Marami kang kayang gawin. Yun lang, hindi mo pa kaya. Pagsabi ka nga ng totoo, hindi ko kaya. Ay, kung sa bagay, hindi nga natin alam kung kailan mawawala ang kapangyarihan mo eh. Minsan malakas, pero minsan pumapalya na. Para palang nakasalalay sa dice ang kakayahan mo. Natatakot tuloy ako. Ang tanging magagawa ko, biglang maglaho na lang na parang bula. Dapat, tuluyan ko na siyang iwasan. Gagawin ko ang lahat na makakaya ko. Ano ba talaga pinaplano mong gawin? Paano yun? Ha? May kutob ako. Huwag mong sabihin gagawin mo yun. Hindi yun pwede. Pag ginamit mo ang kakayahan mo para pumatay ng tao, sabi mo, Ganun pala. Ganun pala yun. Alam ko na ngayon. Tawagin mo si Mateo to. Pinag-iisipan ko ang inaalok mo. Naakuin mo ang lahat tapos maglalaho ka na. Pabor pa sa akin yan. Aaminin ko, nagigipit ako sa sitwasyon. Pero kung tutupad ka sa pangako, hindi ko na itutuloy ang plano ko. Kasi maraming mawawala sa akin. Tandaan mo, pag ikaw ang hindi tumupad sa pangako, Alam ko naman na hindi ka pangkaraniwan. Ilang ulit mo nang ipinakita sa akin. Ilang beses na rin akong nabigong patayin ka. Alam ko na ngayon kung bakit. Hindi ako magtatagumpay kung kakalabanin pa kita. Bakit pa? Hindi naman ako tanga, hindi ba? pag sumira ka sa pangako, ako mismo ang papatay sa'yo. Alam mo na kaya kong gawin yan. Tama ang pagkakakilala mo sa akin. Kaya matakot ka na. Oo. Kilala na kita. Hindi ba nabanggit ni Winston ang tungkol sa asawa ni Jackson? Ikaw ba? May balita pa tungkol sa babaeng yon? Paano pa ako makakabalita? Bago kasi sila maghiwalay, may sinabi siya sa akin na nagpagulo sa isip ko. Ang sabi niya sa akin noon, nakakatakot daw si Jackson. Sana daw tulungan ko siya. Wala talaga siyang utang na loob. Kahit alam kong lila siyang lubos. Tinanggap ko siya sa pamilya natin. Pero bigla siyang naglayas, trinaydor niya tayo. Sino ba kasi ang kinatatakutan niya?
Ikaw ba? Hindi natatakot? Alam kong anak natin si Jackson pero nahihirapan ako sa pakikitungo. Hindi siya katulad ng anak natin si Winston. Kasi kapag nakakaharap ko siya, ingat na ingat ako. Kaya nga, siya ang dapat humalili sa akin. Ipinanganak siya na mahusay sa lahat ng bagay. Hindi tulad ni Winston. Nababagabag pa rin ako sa nangyari nung bata pa siya Huwag dahil... mo na ibalik ang nakaraan. Pinalaan na kitang huwag mo nang babanggitin yan, hindi ba? Good evening, Dad. Kumusta, anak? Mabuti naman. Pahinga na po ako. Sige. Next week, dadalo ho ako sa puntod ni Kuya. Sasama ba kayo? Sige. Gusto ko sumama. Ipaalala mo lang sa akin. Miss, nandito ba si Kay Yang? Wala kaming ganun pasyente. Dito ba? Ilan bang pasyente niyo? Ha? Bakit niyo naitanong? Kasi napakalaki ng ospital ninyo. Pero nung sabihin ko sa yung pangalan ng babaeng yun, alam mo agad na wala siya. Napakatalino mo siguro, no? Anong ibig niyong sabihin, sir? Wala talaga kaming ganung pasyente. Umalis na ho kayo. Sige. Naintindihan ko. Salamat na lang. Nabalitaan mo na ba? Itong si Lucy, makakasama si Steffi sa movie. Alam ko na. Sabi sa akin, nirekomenda niya ang anak mo. Mabait kasi yan. Tumutulong sa iba, hindi makasarili. Ewan ko ba kung bakit sa kabila ng pagkamaldita nun, naawa pa rin ang anak ko. Mabait din naman si Steffi. Lagi niya sinasabi si Lucy sa mga project niya noon. Pag tumanggi ang direktor, sinasabi niyang aayaw siya kapag hindi isinali yung anak mo. Pati nga ako sumasakit ang ulo ko kapag... Kalimutan na natin yan. Basta, Dominic, alagaan mo si Lucy. Bakit? Para naman pinababayaan kong anak mo. Magpadala ka ng mas maraming PA. Para mas mahalata ng crew na siya ang bida ng shoot. Gusto ko kasi iba siya kay Steffi. Mama! Siya nga pala. May ipakikiusap ako. Ano? Ayoko nang makakita ng news article na bagong Steffi Chon o ang pagbabalik ni Steffi. Ma, tama na. Alam naman na po yan ni Dominic. May good news nga pala. Yung commercial na gusto ni Steffi. May kontrata na tayo. Ikaw nang gagawa. Talaga? Chinek ko ang files. At ayon dyan, nag-day off si Jackson Lee sa trabaho. Mula July 24 hanggang July 27. Ayon sa location list, nasa Chongpyong siya. Tingnan mo to. Si Miss Rachel Han? Nandun din nung araw na yon? Pareho silang nasa... Chongpyong? Yung bahay bakasyon ng sa Chongpyong. Natuklasan na rin pala nila. Oh, maayos na ba yan? Ingatan niyo yung mga gamit. Oh, pati mga sulok, linisin mo mabuti ha. Bilisan mo.
Pwedeng tumuloy doon? Sige po. Roll sheet? Si Jackson Lee ang may-ari niyang bahay bakasyonan. Pero bihira siya dito. Nung summer nung isang taon, dito siya nagbakasyon, di ba? 2 kilometers mula dito, ang pamilya nila, sir, may isa pang bakasyonan. Nung isang taon, doon nagbakasyon si Mr. Jackson Lee. Sino ba yung laging nagbabakasyon dito? Yung mga foreign investor na iniimbita ni Mr. Lee, pati mga matalik niyang kaibigan. Si Rachel ha, nakapunta ba rito? Opo, nandito siya nung isang taon. Pinarentahan to sa kanya ni Mr. Lee dahil model siya ng department store. May kasama siyang isang lalaki. Siya ba yung tinutukoy mo? Oo, ito nga yun. Ang talino mo, matandain ka. Nakilala mo kaagad yan kahit ang tagal-tagal na nun. Alam mo ba, malakas ang kutob ko, tama ka. Saan? Meron ngang kaugnayan, kaya lang parang may mali. Parang hindi nga si Mateo Do ang may gawa. Nga pala. Bukas pupunta si Mateo do. Saan pupunta? Bakit? Susuko. Yun ang sabi niya. Ha? Napaka-misteryoso naman niya. Nang mga panahong to, akala ko hindi importante ang oras. Hindi sumagi sa isip ko na mahalaga pala ang bawat sandali ng buhay. Pero ngayon, kung bibigyan ako ng pagkakataon na makasama siya kahit isang araw lang, sasamantalahin ko yon. Kahit pa mawala sa akin ang lahat. Kaya lang, ngayon ko lang naunawaan na kahit na anong gawin ko, hindi ko na maibabalik ang oras at ang mga nasayang na sandali. Ang ganda ng langit. Ngayon lang ako nakakita ng ganitong karaming bituin. Mateo do, totoo bang galing ka sa isang bituin sa langit? Dapat inamin mo na lang na ayaw mo sa akin. Hindi mo na ako kailangan paniwalain. Naghaling ka sa malayong bituin. Tuloy, sa tuwing makakakita ko ng bituin, maalala pa kita. Sa paglipas ng panahon, naunawaan ko rin na kung minsan ang takot, kaakibat pala ng tunay na pag-ibig. Takot na hindi mapangalagaan ang taong minamahal mo. Ngayon lang ako nakaramdam ng takot. Akin na nga yung isang red hat! Saan po ito? Magigigito ng tukay na HMI! Direk, ready na po kami!
Hello, sino to? Staff po ako ng The Witnesses. Hello. Nagbibihis na ako. Papunta na ako dyan. Sabi ni Direk, dapat wala kayong makeup pagdating nyo rito. Uunahin po yung eksenang aksyon. Hindi niyo ako. Darating ako. Na walang makeup. Hoy, ano ba yan? Mukha kang losyang. Sabi mo magme-makeup ka. Halika nga, dumaan tayo sa salon. Ayoko. Baka pagulungin lang naman ako sa putik. Ba't nag-makeup pa? Tara na. Walang driver? Kaya ko naman magmaneho. Para ka namang kawawang-kawawa nun. Teka, si Mateo kaya hindi busy? Uy, Manager Do, kumusta? Oh, hindi ka na ba nagtatrabaho bilang... Hindi na. Hindi na? Pwede ba paunahin mo na lang ako? Nakakailang yung magkasabay tayo sa elevator. Uy, ano bang problema? Nag-away kayo? Gusto mo bang kausapin ko siya? Lagot yun sa akin. Hindi ako papayag na deadmahin ka lang niya. Mama. Pag inawan niyo pa yung taong yun, doon na ako titira sa bahay niya. Ano? Inamin ko sa kanyang gusto ko siya. Kaso tinaboy niya lang ako. Sira ba ulo mo? Paano si Winston? Ang problema, hirap akong kalimutan siya. Anak, umiiyak ka, no? Ikaw? Napaiyak ng isang lalaki? Oo. Umiiyak ako. Sa sobrang lungkot ko, iyak ako ng iyak. Kaya pakiusap pag yun na siyang harapin. Pinipigilan ko lang ang sarili ko pero gusto ko magmakaawa sa kanya. Ano ba yan? Baliw ka na ba? Oo. Baliw na baliw. Sira na ba ang ulo mo? Bakit kailangan mo pang gawin to? Kung hindi, baka mapatay ko na si Jackson Lee. Gagawin ko to para mapigilan siya. Ayoko na ng gulo. Alam kong papatayin niya si Stephenson. Yun ba ang gusto mo? Sinabi niya sa detective na may relasyon sina Rachel at Jackson. Wala na akong magagawa. Ay, teka lang. Sandali. Mangako ka muna sa akin na hindi mo itutuloy ang plano mo. Hindi karapat-dapat ang hayop na yon. Hindi ako papayag na siya maging dahilan. Hindi kita papayagang umalis hanggat hindi ka nangangako. Pwede ka namang umalis na mapayapa. Bakit ba ayaw mo pa sundin ang payo ko? Manahimik ka na lang sa mga nalalabi mong araw sa mundo. Huwag na matigas ang ulo mo. Kailangan mo mangako sa akin. Nangangako ako. Pangahawakan ko ang pangako mong yan. Pag hindi ka tumupad sa pangako, hindi mo na ako makikita kahit na kailan. I-record namin lahat ng pag-uusapan natin. Pumapayag ka ba? Oo. Payag ako. Simulan na natin. Nung gabing namatay si Rachel Han, yung taong nakunan sa CCTV, ako yon. Ituloy mo lang.
Junjun, Ha? gusto ko mag-memorize ng linya. Pa-throw lines nga. Ngayon na? Ayaw mo? Ay, siyempre gusto ko. Anong scene ba? 17. Game. Pakiusap ko sa'yo. Alam ko na kung bakit ka inirekomenda ni Lucy. Bida na kaya gustong magpasikat. Yan ang gusto niya ipagdudulan sa mukha natin eh. Akala ko pa naman mabait, hindi tulad ng nanay niya. Yung pala mas maldita pa. Mama, nakakabasa ako. Gano'n ba kahaba yung kakabisaduhin mo? 3 salita lang? Huwag kang kikilos? Marami akong action scene. Feeling ko, lahat ng madadramang eksena kay Lucy, ikaw pasipa-sipa lang. Hindi ka malang binigyan ng upuan? Ba't naman gano'n ang production na to? Ang bongga. Ibigay mo yung kay Steffi Chon, ha? Opo. Okay, itong bro. Steffi Chon. Oh, direct, may catering pa. Gusto na po kayo? Mabuti naman. Paano mo nalaman na... Ma, sinabi niyo? Tinanong lang niya kung saan ka mag-shoot. Grabe, ang dami mong dala. Lika nga. Sisipunin ka niyan eh. Ang bait mo talaga. Ginastusan mo pang anak ko. Salamat, Winston, ha? Bongga na uli sa Steffi. Pwede na magtaas na, oh. Siyempre naman ho. Hindi yan makikilalang si Steffi kung nakatungo. Buti pa, yayain ko na silang kumain, ha? Sobra naman ang effort mo. Gusto ko nga silang suhulan para pagandahin ng mga eksena mo eh. Nga pala, sino bidang artista? Lucy! Lucy? Si Lucy pala ang makakatrabaho mo. Alam ko naman na talaga may gusto siya sa'yo. Bakit siya nag-walk out? Tinutulungan ko nga siya na makalimutan ako kagad. Yun din ba ang dapat kong gawin? Sorry ka, too late. Doon ka ba tatanong? Panoorin mo ako mamaya. Action tong gagawin ko, kaya controversial to. Oh, itali mong mabuti, ha? Baka umalas yan. Halika kayo, kain na. Hindi pa ba kayo buto? Hindi mo ganun magtrabaho ng buto. Kaya sabay-sabay na tayo. Huwag na kayo mahiya. Sige na. Kukuha kayo dyan. Marami yan. Wow, ang mayaman yung food. Ang sosyal. Sarap. Tayo-tayo ka. Dapat ano kayo ba oh? Ano, Direk? Masarap ba? Oo nga, Masarap, sarap. diba? Sige, sarap. Oh, have fun, ha? Lapit ka ron. Huwag ka na mahiya. Ayoko. Ayaw mo? Eh, di wag mo. Matanong nga kita. Hindi ba parang OA? Ang alin? Kasi, tahimik lang naman ang bida. Pero sinasapawan siya ng anak mo. Ang cheap-cheap naman. Sinusuhulan mo sila ng mga pagkain? Oo nga pala. First time lang magbida ni Lucy. Gusto mo bang turuan kita kung paano dapat umastang mga baguhan? Ano? Hindi naman kasi ito paramihan ng kakabisaduhing linya eh.
Huwag masyadong malaki ang ulo. Pangit kasi yung masyadong feeling bida. Huwag mo ipapalat ang kabado ka dahil ang baguhang anak mo, hindi naman pambida. Dahil dakilang extra lang siya nun. Uy! Assistant Direct! Halina ho kayo, kain na tayo. Gusto ko may tight shot tayo dito, ha? Opo. Hindi ka natatakot? Siyempre takot din. Pero yaan mo na. Pag nagkataon, mamamatay lang naman ako eh. Hoy, tumigil ka nga. Masamang biro yan, ha? Huwag kang mag-alala. Kaya ko yun. Mag-dinner tayo pagkatapos. Ako namang nilibre. Pwede na. Angat niyo muna. Pwede na. Baba ulit. Ano, kaya ba? Apo. Pag nasa kalagitnaan ka na, hihilahin yung tali. Tapos, uulitin yung pag-landing mo. Pag full shot na. Sige. Ang punto kasi nito, mapalabas natin na magaling kang tumalon. tama. Okay ba sa'yo? Okay. Guys, ready na. Opo, direct! Imposible makopya yung... Jackson! Naku, ano yun? Angat! Hilahin niyo! Bakit ganon? Ano nangyari? Ano ba problema? Winston! Tulungan natin! Ready, Stevie! Pinapura siya! Wala sila ba rin? Ano nangyari kasi? Kawawa naman siya. Winston! Bakit? Anong balita? Totoo ba yan? Patay na ba? Diyos ko po. Breaking news. Nahulog sa set si Stephen. Nasa critical na kondisyon. Lucy, ano ba nangyari? Sabi mo sa akin kung ano nangyari, Lucy. Mrs. Lee, Huwag ka nga magpadala sa emosyon. Ang daming tao nakakahiya.
ganun, Doc? Bakit hindi pwedeng operahan agad si Steffi? Affected ang spleen, may internal bleeding. Nagkaroon din ng external trauma. Sasalinan siya ng dugo. Kaya lang, nung nagsasagawa ng antibody test, positive ang lumabas kay Steffi Chon. Ibig sabihin isa yung type ng heteromorphy ng RH factor. Ang dugo niya, may hindi pangkaraniwang antibody. Wala kaming ganong blood type dito sa ospital namin. Sa ngayon, naghahanap na kami. Pero dahil emergency, kailangan magpa-blood test ang lahat ng miyembro ng pamilya niyo. Bukod ho ba sa inyo, may kamag-anak pa siya? Si Steffi Chon nasa critical na kondisyon. Ay, ano ba talaga nangyari? Kawawa naman Akala siya. mo liligaya ka matapos mong patayin si Rachel Han? Grabe naman comment yan. Ang sama! Oo, kaya sila. O kaya idemanda ko na lang para matauhan. Dili ka, pabayaan mo na sila. Yung ganyan, Na-aksidente pala si Steffi Chon. Inis na inis talaga ako doon kay Steffi. Buti nga sa kanya. Hoy! Salbahe kayong dalawa, ha? Labas! Huwag na kayong babalik kahit kailan. Labas! Bakit pa kayo dyan? Okay ka lang ba? Ingatan mo puso mo. Relax ka lang. Magpawag ka. Ha? Naku, na-aksidente si Steffi Chon. Palagod na nakakabit ng harness na nagsushoot. Nasa critical na kondisyon? Baka mamatay yun. Nasaan siya? Sa ospital siya dinala! Pareho tayong hindi match ang blood type. Paano na yan? Ano nang mangyayari? Tatawag daw sila sa ibang ospital. Marlon? Laina, nasa si Steffi? Astig. Walang paligoy-ligoy. Hindi na tayo nagtanong, diretsang inamin ng lahat. Kung totoo sinasabi nito, di ba dapat ngayon pa lang arestuhin na? Pati abogado napapabuntong hininga na. Hindi ka man lang sasagot? Wala kang sasabihin bilang abogado? Pwede pahinga muna tayo. Okay ah. Gusto mo na maiinom? Salamat na lang. Mateo to. Bakit? Umamin ka sa akin. May pinagtatakpang ka ba? Meron bang tao na nananakot sa'yo? Isinubo mo ang sarili mo. May dahilan ka ba kaya ka nagsisinungaling? Hindi ko alam kung sino yung taong gusto mong protektahan. Sa ginagawa mo, yung tunay na may sana, siyang makakalaya. Prosecutor! Yari tayo. Na-aksidente si Steffi habang nagsushooting. Oh, malubhang lagay oh. Tingnan mo yan. Trending sa internet. Critical si Steffi Chon. Oo nga pala. Di ba matalik na kaibigan mo yon? Grabe. Ano ba yung nangyari sa kanya? Hoy, bumalik ka dito. Kakausapin ka ba namin? Mateo to! Nakalis na ba si Mateo do? Sino po yon? Yung iniimbestigahan namin doon ngayon. Dito siya dumaan oh. Wala po akong nakita. Anong wala? Galing siya doon sa pintong yon. Nauna lang ng konti sa akin. Sir, wala akong nakitang lumabas dyan maliban sa inyo. Kanina pa ako nakaupo dito. Paanong wala? Magkasunod kami lumabas ng pintong yon. Nauna lang siya. Miss, wala po talaga. Ay. Namamalik mataba ako. Nasa si Mateo do? Bumalik ba dito? Hindi. Di ba magkasunod kayo? Oo nga eh. Paglabas ko, wala na siya. Sinundan ko nga siya, di ba?
Tapos, parang may kutob ako na nangyari na to dati. Hoy! Matilda! Prosecutor, tawagin mo na akong praning pero kailangan ko itong i-check. Ayan o, tingnan mo. Lumabas. Kitang-kita mo na lumabas siya ng pinto, di ba? Ayun o, news ang video. Walang lumabas! Hindi talaga siya lumabas! Di ba? Ang bihira to. Parang pelikulang pang Hollywood. Hanep. Tumata yung balahibo ko, oh. Kinikilabutan ako. Sino ba talaga tong taong to? Si Harry Potter? Nako, parang nakakaloko na to, ah. Sagutin mo na tanong ko. Ano ba siya? Totoong mangkukulam? Meron ba siyang magic? May kaibigan siyang magikero? Magsalita ka, kailangan mong ipaliwanag kung paano nangyari yun. Mali ang hinala mo. Ako ba ngayon ang mali? Kitang-kita sa CCTV namin dito. Pagbukas siya ng pinto, lumabas siya. Pero paglabas ko doon, wala na. Bigla naglaho. Ano yun, magic? Baka naman luma yung CCTV nyo. O kaya sira. Hindi ako nakikipagbiruan, ha? Itanong mo kung nasan siya ngayon. Nandun ba sa Hogwarts? School of Witchcraft and Wizardry? Para tuloy ako nananaginip ng gising. Nabaliw na siya. Kabaliwan ito. Sir, magandang balita. Nag-match yung blood type nyo kay Steffi Chon. Ihanda ang operating room. Humanda rin kayo dahil kailangan na natin siya masalinan ng dugo. Oo, salamat. Sunod kayo sa akin. Huwag mo akong aalalahanin. Anong balita? Di ba dapat? Kinakausap mo na ang prosecutor? Yun ang kasunduan natin. Sa tingin mo, anong gagawin ko sa'yo? Ngayon,
Papatayin na kita. Ako? Papatayin? Kaya mo ba? Oo. Gagawin ko. Ngayon din. Gaya ng ginawa mo kay Steffi. Papatayin din kita sa ganitong paraan. Mamatay ka na! Hindi mo ako mapapatay. Kasi alam ko nang pag namatay ako, mamamatay ka rin. May kutob ako. Huwag mong sabihin gagawin mo yun. Hindi yun pwede. Pag ginamit mo ang kakayahan mo para pumatay ng tao, sabi mo, pati ikaw mamamatay rin. Yun ang dahilan kaya hindi ka nananakit ng kahit na sino. Kahit pa anong galit mo sa isang tao, hindi mo magawang pumatay dahil mapapahama ka rin. Ayokong yung hayop na yun na maging dahilan ng pagkamatay mo. Ibubuwis mo sarili mong buhay ng dahil lang sa akin? Ganun ba ako kahalaga sa'yo? Alam ko ng lahat ng sekreto mo. Kung sino ka at kung saan ka nagmula. Wala ka nang malilihim dahil alam ko. Pati ang itinatago mong kahinaan. Alam ko na lahat. Hindi porket alien ka, higit pa sa isang buhay mo. Yang kaisa-isa mong buhay. Isusugal mo? Kung yun lang ang paraan para matigil ang kasamaan mo, nakahanda na akong mamatay. Mamamatay si Stephenson! Pag namatay ako, mamamatay din siya sa ospital. Akala mo ba makikipaglaro ako sa'yo? Nang di naninigurong mapapahamak siya? Mapatay mo man ako. Hindi magwawakas ang kasamaan ko. Pag namatay ako, patay ka rin. Kaya wala nang poprotekta kay Steffi. Pag nangyari yun, kakayanin mo ba? Ipanalangin mo makaligtas si Steffi. Pag may nangyari masama sa kanya, babalik ako para patayin ka. Maraming mawawala sa'yo, di ba? Ipararanas ko sa'yo kung gaano kasakit ang mawalan. Lahat ng mahalaga, isa-isang mawawala sa'yo. Doon mo lang maiintindihan ang tuluyan mong pagkawasak. Huwag mo akong hamunin. Ako, huwag mo hamunin!
kilalanin mo muna kung sinong kinakalaban mo. Successful ang operation pero maraming nawalan dugo. Meron siyang pulmonary edema. Kailangan niya ng respirator hanggat hindi pa siya stable. Sa ngayon, oobserbahan pa namin. Ligtas na ba siya? Umamin ka, mabubuhay mga anak ko. Maghintay lang ho tayo. After 2 days, pag bumalik na sa normal ang paghinga niya, wala na kayong dapat alalahanin. Malaki ang chance na mabuhay siya. Salamat, Dok. Maraming Oh, salamat. sige. Salamat, ha. Ikaw ang nagligtas sa buhay niya. May iwan na kita. Tawagan mo na lang ako pag nagkamalay na siya. Hintayin mo na siyang magkamalay. Alam kong ayaw niya ako makita. Alam mo ba kung anong nararamdaman niya? Yan ang problema sa iyo eh. Hindi mo ba naisip na matagal na siyang nangungulila sa ama? Sinabi lang niya na ayaw ka na niyang makita. Tuloy mo na siyang hindi dinalaw. Hindi naman pala ako ang manhid eh. Kundi ikaw. Nasa loob ang papa mo. Batiin mo naman. Sabi niyo wala akong papa. Wala kayong pinakita ni isang litrato. Nung bata pa ako, papa ang lagi kong bukang bibig. Action! Pero ngayon, ibang pangalan ang tinawag ko. Mateo to. Sa kauna-unahang pagkakataon, nakatagpo ako ng mamahalin ko na higit pa sa pagmamahal ko sa inyo. Siya ang pangarap kong makasama. Simula umaga hanggang sa pagkagat ng dilim. 이렇게 널 부르던 그 사람 나라는 걸 눈치 없이 흐르는 내 눈물 사라는 걸 늘 내 옆에 있었는데 너인 줄 모르고 Ilang beses na niya akong itinaboy. 왜 기다린 너란 Pero hindi ko magawang lumayo. 얘기만 말해
Hindi ko magawang magalit sa kanya. 얼마나 나만 Lagi akong 사랑해 nanaginip na mahal niya ako. Pero nakakaramdam ako ng lungkot. 말해줄래 자꾸만 빗물인 눈물 Nakakalungkot kasi panaginip lang.